Alright. So, medyo hindi tayo nakapag-upload these past few days kasi super busy. And marami talagang ginagawa at pinupuntahan ng ating madam dahil ang trabaho nga natin dito is isang family driver. So, into this video, naisipan ko kasi dumating yung bagong katulong ng nanay ng amo namin. So, ngayon ay yan. So, binigay sa akin yung sahod at ngayon ay magpapadala na siya ng pera at siyempre, as a driver, ako yung nauutusan sa mga ganitong bagay. So, binigay na rin niya sa akin yung pangalan, address, and the problem is tamad talaga ako. So, yan ang problema. So, nakakaano kasi yung pipila ka pa dun sa ano eh. Pero, wala tayong magagawa dyan. Kailangan natin gawin for the first time. Okay? So, ngayon, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano kayo makakapagpadala using Al-Raji Bank, online banking, sending to our remittance in the Philippines. So, dati, hindi ka pwedeng magpadala sa remittance. So, ang Al-Raji Bank ay walang capability na magpadala ng pera through remittances sa Pilipinas. So, pwede ka lang magpadala dati to bank. Pero ngayon, dahil nga siguro naisip nila na kailangan din ito ng mga nagtatrabaho dito sa kanilang bansa, yung mga katulad natin as a OFW, na kailangan nating magpadala through remittance, hindi lang to bank. So, siguro ginawa nila ng paraan para kung paano makapagpadala yung mga expats. Expat ba? Hindi ko alam. So, yun. So, dati hindi ka pwede magpadala through remittance using Al-Raji Bank online banking. Pero ngayon ay pwede na. Kasi yung STC Pay ay nagawa nila. So, ibig sabihin kung nagawa ng STC Pay, kaya din gawin ng Al-Raji Bank online banking. So, yan ay ituturo ko sa inyo. Pero, at the first place, kailangan nyo mag-initial. Kasi, hindi ka pwedeng mag-add directly through the computer or internet sa iyong online banking account. So, kailangan magpadala ka muna sa Altahwil para ma-record nila yung details ng papadalhan mo. Pero in the second place, sa pang second na transaction na gagawin mo at magpapadala ka ulit sa taong yon na pinadalhan mo, ay pwede ka nang magpadala through your online banking account. Okay? So, papakita ko sa inyo yung actual na account ko na itong tao na to ay wala pa. Hindi pa naka-add. So, ang pangalan nito ayan, Margie. So, tinapang ko na lang yung apelido. At least alam nyo, Margie. So, makikita nyo yan doon sa screen ng ating computer mamaya. So, nandito na rin yung kanyang phone number, address, at yung ibang details. So, mamaya pupunta na ako doon sa Altahwil para maipadala itong pera. So, for the first time. So, second time ay dito na natin gagawin sa ating online banking account sa ating computer. Okay? So, ngayon, papakita ko sa inyo yung proseso kung paano ito ginagawa muna before tayo makagamit ng online banking account through internet. Okay? So, ngayon papakita ko sa inyo yung aking screen, yung aking account, online banking account sa Al-Raji Bank, na itong tao na to ay wala pa or not existing sa aking account. Okay? So, after nating may padala yan doon sa Altahwil, ay papakita ko sa inyo ulit yung ating online banking account na nandoon na at naka-record na yung tao na to sa ating online banking account. Alright? Okay, so nandito na tayo sa ating account sa Al-Raji Bank.
So, papakita ko sa inyo yung pangalan na pinakita ko sa inyo kanina na i-add natin sana ay wala dito. So, actually yung beneficiary na yun ay dito sa Instant International Transfer. So, yung mga bank beneficiary ay dito sa beneficiary nakalagay. So, dito yan sa transfer. Okay? So, click natin yung Instant International Transfer. Ayan. So, dito sa transfer. Click natin yan. And as you can see, makikita nyo dyan yung mga dati ng beneficiary na napadalhan ko. So, meaning, yung kaninang pangalan na pinakita ko sa inyo ay wala pa dito. So, hindi pa siya existing sa ating online banking account. So, kapag nakapag-initial na tayo ay lilitaw na dito yung kanyang pangalan. So, kahit dito sa list natin ay wala yung pangalan na yun. Okay? So, mamaya kapag na-add na natin yon, papakita ko sa inyo ulit at makikita natin na lilitaw na yung pangalan niya dito. At kapag lumitaw na dito yung kanyang pangalan, ibig sabihin ay anytime pwede na tayo magpadala sa kanya using Al Rajhi Bank online banking account na pwede na tayo magpadala through remittances kahit hindi bank to bank. Okay? Alright guys, so nandito tayo ngayon sa Al Tahwil. Ayan. So nakikita nyo, nandito ako sa Al Tahwil Al Rajhi. So para magawa natin yung pagpapadala sa remittances, kailangan mag-initial muna tayo. So kasi hindi tayo pwede mag-add directly sa ating online banking account. So kailangan dadaan muna tayo dito sa Al Tahwil. Pero kung hulugan nyo ay bank to bank, pwede na kayong mag-add directly sa online banking account sa Al Rajhi. Pero kung remittance, kailangan dumaan muna dito para may record nila yung beneficiary na i-add nyo. Okay? So pero bago natin magawa yon, for example, yung pera ay galing sa ibang tao at hindi sa inyo, ibig sabihin cash na ibinigay sa inyo ng ibang tao para may padala nyo sa using online banking through remittances, kailangan ipasok muna natin doon sa ATM machine yung pera na cash para mapunta sa ating ATM. Okay? Kasi kapag mag-a-add tayo ng beneficiary, kailangan yung pera ay nandoon sa ATM ninyo. Okay, so ngayon papasok tayo at pupunta sa ATM machine dyan sa loob para ipasok yung pera na binigay sa atin nung kasama nating katulong. Okay? So, tara, pasok tayo. Ayan, so papasok na tayo. Okay, so ito yung ATM machine at kailangan natin mag-add. So, ang i-add natin is 1,000 real. Okay. So, ito ang i-add natin, 1,000. And then, papasok natin yung ating ATM card.
natin. So, unang step ay kumuha tayo ng number. Jansan. Ayan. So, antayin na lang natin na tawagin yung number natin. Okay? 3 hours later. Alright, so nakapag-add na tayo ng beneficiary. So, hindi na pala nila dideduct yung pera mula sa ATM. Kasi ang kinuha lang nila is yung details nung receiver na papadalhan ko. So, ibig sabihin, yung sabi nung teller, yung details lang at in-add na nila doon sa beneficiary ko through online. So, pwede na ako ngayon magpadala using online banking, Al Rajhi Bank online banking. Nalito ako dun So, yun. Ganun lang pala. Kasi dati, kinukuha nila yung ATM ko and dinideduct nila doon mismo sa ATM ko yung pera. So, ngayon, hindi na kasi yung details lang nung receiver ko ang kukunin nila, tapos ako na mismo ang gagawa ng transaction. Alright, so nandito na tayo sa ating online banking account sa Al Rajhi Bank. So after natin makapag-add ng new beneficiary ay lilitaw na dito sa ating account yung bagong beneficiary na in-add natin. Okay, so kung nakikita nyo kanina doon sa previous video ay nakita nyo na wala pa doon yung ating beneficiary na in-add today. Okay, so ang pangalan nun ay Margie. Okay, so now tingnan natin ulit sa transfer and instant international transfer, and then click natin yung transfer, and then ayan. So, nakikita nyo, nandito na yung pangalan ni Margie. So, ibig sabihin, na-add na nila talaga dito sa ating account yung bagong beneficiary na gusto nating i-add. So, ibig sabihin nito, anytime ay pwede na tayong magpadala gamit ang ating online banking account papunta sa ating beneficiary sa remittance sa Pilipinas. Okay? So, ganun lang po kadali. Alright, so napanood nyo kung paano ginagawa ang pag-a-add ng new beneficiary. So, kasi yung mga previous video at tutorial natin dito sa ating account ay online banking lang siya. Through bank to bank at hindi remittance. Pero ngayon ay through remittance na ang ating ginagawa. So, nakatulong sa inyo ang video ito at nakapulutan nyo ng konting kaalaman, ay please hit the like button and subscribe to my channel. And as usual, this is James Latif and welcome to my channel.